isang direksyon para muling maisayos ang kapitolyo ng bansa, ang mukha ng bansa. Ha? Panglima! Pinalandakan niyo yung panglima niyo. Dito. Panoorin tong video nito para sa inyo ito. O, di ba? Hindi lang number 1 sa Pilipinas, kundi sa buong mundo pa. Ang ating butihing Yormesco Moreno, mga kos, mga guys. Makinig kayo. Huwag niyong ipangmayabang yung panglima nyo. Okay? So, without further ado, let's begin. Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso started early in politics and became the youngest ever elected city councilor, the youngest ever elected vice mayor, and the youngest ever elected mayor of the city of Manila. He served as councilor for 3 consecutive terms, as vice mayor for 3 consecutive terms, and now as a newly elected mayor of the nation's capital. Despite his humble beginnings, Mayor Isko pursued and nourished his unwavering passion for learning. Not only does he read books of prominent global leaders, but he also subscribes to reputable and credible think tanks. Mayor Isko graduated with a Bachelor of Science in Business Administration from the International Academy of Management. He also studied law at the Arellano University School of Law. In 2012, Mayor Isko took up an executive education program at John F. Kennedy School of Government in Harvard University. In the same year, Mayor Isko completed the Oxford Strategic Leadership Program in Oxford University. Mayor Isko is also a product of an executive education program at the UP National College of Public Administration and Governance. In 2014, the mayor was conferred his Doctor of Humanities on Community Development degree in the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila in recognition of his almost 2 decades of public service. The mayor also garnered prestigious awards and recognitions here and abroad, such as the Most Outstanding Filipino in the Field of Public Service Award from Gawat America Foundation, as well as the Top Men Who Matter, titled by People Asia magazine. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor to present to you the man who grew up in the slums of Tondo, the man who is leading the way to rebuild the nation's capital, the total rock star, according to U.S. Ambassador Sung Kim, the Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso, the Mayor of the City of Manila. Umaga sa inyo. Morning! Morning! Good morning! Sumabit, may balibo. Sa ating pong VP Engineer Clemente Ibo, Chairperson Engineer Maria Luisa P. De Vera Olito Kid, ASEAN Engineer, ASEAN Engineer, Vice Chairperson Engineer Adam C. Abinales, President Makati Chapter, Engineer Lawrence Tato, President Quezon City Chapter, Engineer Flor de Lisa Lampay, lungsod ng Maynila. May asin pa.
Engineer Juanito D. Cunanan, President East Metro Manila Chapter. Engineer Andres C. Macalay Jr., President North Manila Chapter. Engineer Dr. Sipag na mag-aaral. Francis Aldrin A. Huy, Ibigay Quezon City Chapter National Director. Sa lahat ng mga opisyales, especially engineer. Sa atin, no? Saan yung kapasidad, isip-isip pag may time para kumalma ka. But siguro we finish about 1 a.m. Called the attention of the suspect to surrender in the afternoon. Okay naman, buti na kinig. Kasi alam niyo, kaya kumisan ng pamahalaan. Lalo ngayon, bakit pinasusuko ang mga suspect? Ako personal, hindi ko alam yung ibang mga mayor. As much as possible, kaya ko pinasusuko para mas makapagbigay tayo ng justisya. Mabigyan din siya ng pagkakataon magpaliwanag. Sapagkat pagka hinahabol ka ng alagad ng batas, hindi mo na malaman kung ano magiging mangyayari during the time of the apprehension. Because medyo hostile yung magiging sitwasyon. In a hostile situation, things happen. Sometimes it's unnecessary, but you will never know. Kaya ako kasi, hanggat maaari, I always value life. Alam mo, yung mga nagkakamali, kahit ng isang parang gusto mong putusan na lang, you still try to compose yourself in such a way to follow your principle, to give a chance to anybody to explain themselves. Fortunately, malawak ang pag-iisip ng kanyang pamilya at isinuko sa akin. Malapit lang mo sa muli ng Cavite ng ating gabi. Ngayon, as Proper Justice, kinalulugod ko naman sa pamilya. Nalulungkot ako, nakikiramay ako sa pamilya ng biktima. At siyempre, kinalulugod din ng pamahalaan ng lungsod na nowadays, ang hirap gumawa ng krimen sa Manila. In New York, the city that never sleeps. In Manila, the government never sleeps. Tayo sendless lali lang ng ibag. Yung mga district engineer. Kumusta kayo? Nakapag-clearing na ba kayo lahat? Ongoing. You know, there is a drive campaign from our president through the ILG to literally clear the roads of any obstruction. It's one of the challenges of an old city, like in this case, Manila. I think we're about 450 plus years fully. Kaya nga masuswerte yung mga civil engineer or mga kasapi ng pamahalaan sa mga makabagong bayan. Kasi you were planned based on new existing technology, knowledge, studies. Kasi in the old time, it was designed in a limited na-quantify na yung gagamit ng mga loke. But through times, nag-develop, karoon ng maraming movement ng tao. Like, I'm saying, I like in the case of City of Manila. Kaya very challenging sa amin. Pero, yan ang bagay na lagi namin pinapaunawa sa aming mga kababayan. Kung talagang gusto natin ng pagsasaayos, gusto natin makaramdam ng kakaiba,
gusto natin ng pagbabago, ang pagbabago hindi lamang sa taong gobyerno, kundi kailangan kasapi ang mga mamamayan. Ang pamahalaan at mamamayan dapat laging nagkakaunawaan. Dahil if people will participate, it is easier for the people in government to do their job, to perform at highest efficiency level. Kaya lagi kong ipinagpapaalala, katulad ng sinabi ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. You will have the same result. Naniniwala ba kayo? Naman. Oh. Parang pag-aaral lang yun. Parang sinabi ng bata, gusto ko maging 90 ang grado ko. Kasi nung last semester, 75 ko. Pero ginawa niya last semester, nag-Dota lang ng nag-Dota. No, nag-Mobile Legend lang. Then you're going to expect if you did or do the same thing in the next semester and you'll get 90? No? You will end up with 75 again. Because you did not do anything new. Hindi ka gumawa ng kakaibang bagay. Kaya itong mga nangyayari ngayon na paglilinis ay, naku Diyos ko, sa totoo lang tayo, bahagi, marami sa inyo dito, bahagi ng pamahalaan. Hindi natin gustong makapamerwisyo. Hindi natin gustong makadistorbo. Ang tingin ko, sa bawat puso't isipan ninyo, ang layo ninyo ay maglingkod. Tugdin ang inyong mga tungkulin. Kaya lamang, yung mga bagay na sa tingin ng ilan na nakasanayan na akala na tama na. So, nakasanayan niya, una, yung baketa, nilagay niya ng plant box. O pasok. Maya-maya, after siguro nakakuha ng 13-month pay, nilagyan ng bakod, yung pasok. Following year, kumita ulit, yung bakod, nilagyan na ng bubong muna. Awning. Sumunod, dahil yun ay nakatagalan na, at maririnig niyo, 29 years na yan, 30 years na yan, 5 years na yan, kaya namatay na yung unang gumawa, isalilahi na. Dahil nakasanayan na yun na, so nung nagkapera rin yung salilahi, o yung bakod, nilagyan ng bubong, nilagyan ng dingding, bahay na. At dahil nagagamit nila ng normal, which is wala naman sigurong masamang intensyon. I always believe in person. I always give them benefit of the doubt. That's why we have to correct the mindset. O, di nung bandang huli, akala niya, titulado na yung bangketa. Bakit? Pangatlong henerasyon eh. Hindi, binana ko pa yan sa lolo ko eh. So turn out, because of non-governance, because people in government opted to not to do anything at the time, ikinipit balikat ng mga lumang taong gobyerno, yung ganitong maliliit na para bang bubog sa kalsada, ayun. Tayo ngayon, sa panahon natin, we face this type of challenges. And I challenge each and every one of you. We should pay the price. We put discipline in our streets. You cannot win them all. In democracy, 50% plus one lang. Always bear that in mind. When you do something, you see to it at the very minimum numbers, 51% will benefit from it. At the very minimum numbers. And I believe you did not pass civil engineering examination if you are not good in math. 51% is greater than 49.
That's the simplest, smallest part, and biggest part of the pie. No? Kaya, huwag kayong kakabahan. Why? Many are called but few are chosen. Sabi sa Biblia, you're the chosen one. You were chosen in your field of undertakings in your respective offices to perform, to excel from that particular office. And these are something that you can tell and share to your children. Alam mo na? Mayroon. Grabe ang kampanya ng gobyerno. Ang hirap magpaliwanag sa tao. Pero, wala. Ginawa ko yung tama. Dahil pagka ginawa mo ang tama, wala siguro magagalit. Meron lang inis. Pero hindi galit. May inis lang sapagkat yung dating nahirapin sila, nakasanayan nila, nakala nila tama yung pala yung mali, na yung dating normal, nag-iba, naging abnormal. At yung abnormal, dahil sa nakasanayan na, nahirapin na, naging normal na. Kaya nung kumilos tayo, at kayo hindi kaya, ang kilos natin, abnormal. Pero sa totoo, ang kilos natin, normal. By just doing our job. Di ba? Kaya siguro, kayo rin naman, halos lahat sa inyo dito, yung iba nga, may apo na, lahat kayo rito may mahal sa buhay. Lahat kayo rito may saling lahi. Would you, please ask yourself, would you give or allow your children to suffer again in the next decades of their lives by not doing your job today? If you have the time, opportunity to change it now, then let's face the music. Face the consequences of our actions. We pay the price. Sacrifice. So that whatever we're doing right now, hindi man natin abutin, tamasahin yung epekto ng kabutihang ginagawa natin ngayon. Dahil naunang nagpantay ang paa natin bago natin nakita ang epekto ng ganda ng ginagawa natin. At the very least, yun man lamang ay maibigay natin sa mga mahal natin sa buhay na isang syudad na ating kinabibilangan, syudad na ating kapanganakan, isang malinis, maayos na pamilya. Malaki ang partisipasyon ninyo. Kayo ang taga-kwenta ko eh. Para ilang kilometro ba ito? Ilang metro kwadrado ba ito? Paano ba natin gagawin na maayos? Walang bahagi ng development. Horizontally, vertically, ang civil engineer. Kayo ay mga kinukonsulta ng mga leader or ng mga negosyante. Kaya kayo, huwag niyong sayangin yung pagkain. Mari, sa nagdaang panahon, may mga bagay tayong pagkukulang. Sino bang huhusga sa atin? Isa lang naman ang tagahatol pagdating ng araw. Pagtiklo ng tilon. Pagbaba ng tilon, posta na lahat. O doon tayo mananagot sa ibabaw. Pero, may panahon ba? Let's redeem ourselves. Let's take that opportunity that remains of our life to make it better city, to make better city, better country. Tandaan ninyo, yung mga ONAX, mga banyaga. Ano?
kayo bumili sa National Bookstore. Sila ang ating mga bisita o pansamantalang nananatili sa ating syudad, sa ating bansa. Aalis yan. Maniwala kayo sa ito. Whether buhay sila o pumayapa na. Aalis yan, lilisan yan sa ating bayan. Sino matitira? Tayo lang. Tayo lang. Kaya, kung may pagkakataon, may nakikita kayo sa tingin ninyo, parang obstruction, parang may mali dito. Parang, pag may pagkakataon, huwag mo nang ipagpabukas ka. Kasi, yung ikay walang gawin, kasalanan din. In fact, sa mata ng batas kung di ako nagkakamali. Sa ibang kaso, ano? Sa ibang kaso. Ako, kung may lawyer dito, non-pisan, mal-pisan, mis-pisan. Di ba? O may isang doon portion. Yung ikay walang gawin sa mali, ay kasalanan din. Sabi, bakit? Kung di ko alam, baka, I think, Edwin Burt o sa Bible, sinabi yun. For evil to succeed is for good men to do nothing. Sabi nga, para daw maghari ang kadiliman at kasamaan sa mundong ibabaw, ang mga mabubuting tao ay manahimik na lamang. Ang pananahimik mo ay pagpayag mo. Ay di kasapi ka din, kasapakat ka rin. Lahat tayo. Sino walang buto sa kanilang aparador? Taas ng kamay. Lahat tayo. May pagkakamali sa buhay. Itinatago natin niya sa kabinet. So walang malinis dito. Walang perfect tao. Because we will never be perfect. We will never be right all the time. But I challenge you. I want you to be just all the time. Yung ikay maging makatwiran, tingin ko, hindi ka na magkakamali. Bakit? Kasi sa pagiging makatwiran, tinitingnan mo na yung two sides of the coin. Then you balance, then you decide. Because you will never be right. Only God can always be right. But not any of us. Kaya sa inyong lahat, ang mababa ko ito, ang mga politiko, mahaba magsalita nakakahawak ng mikropono minsan nadadala lang ako because I really wanted to take every opportunity to explain why and what we are doing in the city of Manila. It may be unique and sometimes medyo disturbing. We are only disturbing those who are obstructing. If you do not violate the basic law, and if you're in line with our visions to make Manila vibrant again, then sama ka sa amin. Kung hindi naman, bilang mandatong ipinagkaloob sa akin ng mga kababayan ko sa lungsod ng Manila, I will not waste it. I will take this chance and opportunity to be different. I cannot promise you progress and success. Nobody can. I cannot promise you tomorrow. I cannot promise you next month, and so on and so on. In fact, just even tomorrow, I cannot promise you. Kasama kami ng buhay pagbukas. See, nobody can assure that. So, if that is a fact, that we are not in control of our life, then let's excel today. Be the best that you can be today. An opportunity given to you. Maximize it for a betterment. So, what can we expect from you if we cannot expect guarantee of tomorrow? Isa lang,
kaya kong bitawan sa inyo. Today, it will be different. So every day in Manila, it will be different. Yun ang goal namin. While it is true that we have plans, while it is true that we have visions, yes, we look into that tunnel. We continue to walk under that dark tunnel. But I know after the tunnel there is light. One way or another. To arrive to that end of the tunnel is another thing. There will be stumbling blocks. Mautog pa ulo namin. However. But, question is, ito bang mga nangyayari sa Manila ay panimula lang? Well, kung yan ang iniisip nyo, I cannot blame you. I can't. Why? Eh, nalusok na rin kayo eh. Napagod na rin kayo sa mga taong pamahalaan. Magaling lang sa ano? Bating panimula. Maraming ganoon, kaya hindi ko kayo masisi. Pero, don't get us wrong. We are just starting. And we still have 1,000 days to go. Kaya lang pa ito, makupo. Yes, because that is our mandate. That is our obligation. We will perform to the best of our ability. Kaya, kayo naman, bilang kung marami sa iyo bahagi ng pamahalaan, hinihikayat ko kayo na laging makapagtulungan sa layunin ng leader. Kasi, para iisa lang ang antena natin. Yeah? Kahit na walang garantiya ng success, okay lang. But we have to be in harmony, in synchrony. Hindi po pwedeng sali-salituan. Magkakaiba man tayo ng kuro-kuro. Sa loob ng kwarto, magdebate tayo argumento. Okay lang yan. That's how you express yourselves, your ideas, and your knowledge, and your experience. But after things said and done, at the end of the day, when you go out of that room, we must come up with a solution. Yun ang importante at the end of the day. We share ideas, puro-puro, okay lang yan. Ano yan? Freedom of expression. Freedom of speech. Pero sa Maynila, walang freedom of speech. Oy, dura lang ang dura. Tusan ko kayo. Now, lastly, again, let me take this opportunity. If and if, I know some of you is from Quezon City, from Makati, from other cities, but some of you, even though you're working there, I know some of you here living in Manila. And one way or another will pass by Manila. At higit sa lahat, tingin ko at tansya ko dito mga 70% nag-aaral sa Manila. Sino mga nag-aaral sa Manila? Marami akong sisingilin. Because you are a product of the city of Manila, the capital of the country. So, you owe it to Manila. 5 years of your life. 4 years, study, review, exam. So, may utang kayo sa amin. Tama ba? Eh, dito kayo nagtapos. Kayo produkto ng siyudad ng Maynila. Hayaan nyo singilin ko kayo. Makisuyo lang.
Kung kayo hindi taga Maynila, buong kababang loob nakikisuyo ko sa inyo. Sumunod lang kayo sa batas trapiko. Tulong nyo na sa amin. Huwag kayong basa-basa nagtatapon ng basura, ilagay nyo sa tamang sisidlan. Tulong nyo na sa amin. Doon man lang mabayaran yung siyudad ng Maynila. Huwag na palang malasakitan nyo. In return, those who are from Manila and those who will pass by Manila, in return, sa abot kung amin makakaya, 10 ng aking mga kasama, pagbubutihan namin. I might, and I may fail. True, because failure in life is inevitable. Pero, huwag kayong magkamali. Puro kilois na tuhod ko. Kakadapat sa buhay. Pero pagkatatulayan nyo, yan mga sugat, gas-gas sa tuhod ko ay nagbibigay sa akin ng paalala sa mga pagkakamali ko, pagkakamali natin sa nakaraan. Pero, yan ay gas-gas lang. Ito ako sa harapan ninyo. Nakatayo pa rin. Because every time, madadapa ako, ang pangako ko sa inyo, tatayo ako ulit. Tuloy-tuloy sa isang direksyon para muling malisaayos ang kapitoy sa isang direksyon para muling malisaayos ang kapitolyo ng bansa, ang mukha ng bansa. And they say in the past, the Paris of Greece, pearl of the Orient. And they say also in the 60s. And I think some of you here will agree. And I think they heard it during their time in the 60s. Sabi nung araw, where Manila goes, the country follows. The North Star of the country's local government unit is the city of Manila. While it is all gone now, then let me beg you, help us. Help us total civil engineering na maganda. Help us rebuild Manila. Help us redeem Manila. Help us to make Manila vibrant again. Kaya natin ito, mga kapatid. So muli sa inyo, tagal na nyo pa rito. Pamusgas pa kayo. Maraming salamat din ninyo ginawa sa Maynila. Sana sa susunod, dito nyo ulit gawin sa lungsod ng Maynila para maraming kitain ng aming mga negosyante. Pag marami silang kinita, marami silang buwis. Pag malaki kinita nila, marami kaming trabahante. At marami kaming trabahante, magkakaroon ng kapanatagan ang katatayuan sa pamumuhay ng aming mga kababayan at bawat pamilyang Manileño sa lungsod ng Maynila. Kaya tumuskas kayo. Kung saan nyo gusto o hindi nyo pala, ituturo ko sa inyo. Pagbasa mo to, Liz, gusto mo yung magandang kaligayahan. Wakali ka, langka. Magandang kaligayahan, makita ninyo ang Manila Bay. Talaga mga malisyaw sa kayo. Then you go straight, there's a lot of success in your life, career. And I hope pangalagaan kayo ng Panginoon Diyos na bigyan kayo ng malusog na pangangatawa. Magandang araw. Pagpalain gawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first.
Oh. So ayun na nga, huwag niyong ipagmayabang yung panglima nyo dahil yung Yormes ko namin, number 1 sa Pilipinas, number 1 sa buong mundo. Ayan. Kaya walang makakatalo sa aming buting Yorme Isko Moreno. Huwag po kayong masyadong pahalatang natatakot dahil papalapit na po ang aming butihing Yorme Isko Moreno. Magti-take over na siya muli dyan sa Maynila. Ayan. Kahit ano pang gagawin yung pabango o labas araw-araw na hindi ninyo naman ginagawa noon, naku po. Mas lalo ko yung paghalataan ng taong bayan. Okay? Pag-komento na inyong mga opinion at reaction sa video ito mga coach, mga guys. Finish na sila, di ba? Okay. So for now, I'm God. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila! God first, God bless all. Peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.